Marami nga po mga idol ang nagulat ng ibalita kahapon na sinisante na ng Memphis Grizzlies ang kanilang head coach na si Taylor Jenkins kahit man maganda ang pinapakitang performance ng team. Pasok pa rin naman sila sa playoffs at kahit sunod-sunod ang injury lalo ni Ja Morant, nagagawa pa rin nalang manalo. Kaya isang malaking katanungan, ano nga ba talagang tunay na rason sa likod ng pagtanggal ng Memphis sa kanya? Well, ayon sa isang insider, si Ja Morant ang sinasabing nagpatanggal since hindi niya nagugustuhan ang pagpapatakbo nito sa team. May mga araw nga daw na ayaw talaga ni Morant na maglaro sa Memphis dahil hindi niya gusto kung paano siya gamitin sa opensa. Ganyan nga kababaw ang rason bakit tinanggal ng Grizzlies ang kanilang head coach bago ang playoffs na hindi rin naman ikinatuwa ng ilang mga analyst. Syempre dahil alam naman nga ninyo na ilang beses nang pinagtiyagaan ni Jenkins ang ugali ni Morant. Kahit man nasuspende si Ja ng NBA at ilang beses na nagtamo ng injury, wala rin naman silang narinig na reklamo. Kaya hindi nga daw talaga makatarungan ang pagtanggal sa kanya dahil lamang sa ilang mga simpleng adjustment na naapektuhan si Ja Morant. Samantala, alam naman nga ninyo na isang beses pa lamang nananalo ang Lakers sa huling 5 laro at sobrang nakakahiya ang nangyari laban sa Chicago Bulls noong nakaraan. Kaya hindi na nakapagtataka bakit puro batikos ang inabot nila. Minamaliit na nga ngayon matapos sabihin na sa pinapakitang performance nga daw ng team mukhang wala silang kakayahan na makipagsabayan sa playoffs. Pero hindi kagaya ng una nilang laro, mas maganda ngayon ang umpisa laban sa Memphis. Salamat kay Luka Doncic at LeBron. Kita dito kung gaano siya kagigil, lalo si Reeves na makabawi. Nagkaroon rin naman dito ng magandang umpisa si LeBron na tinutupad ang kanyang pangako na babawi siya. Pero kahit ano man nga pong gawin ng Lakers, nakakadikit nga talaga ang Memphis dahil masyado nga pong lumalamya ang kanilang depensa at hirap silang pigilan ng mainit na opensa ng Memphis, lalo na si Ja Morant at Jaren Jackson Jr. na siyang nagdadala ng scoring. Tumulong rin naman dito si Desmond Bane na naging agresibo. Ngunit nag-iba ang ihip ng laro nang magsimula ng gumana ang in-game adjustment ni Coach JJ Redick sa depensa na pag-step up na rin naman ng ilan sa mga difference maker na sina LeBron at Luka Doncic para manalo. Lalo si Austin Reeves na napakagandang laro ang pinakita ngayon. Sa kabilang banda, matapos na mawala at hindi makapaglaro si Nikola Jokic ng 5 games sa Denver, agad nga itong nagpakitang gilas sa huling 2 laro nang mag-average siya dito ng almost triple-double. 33 points, 12 rebounds, 8 assists. At hindi kagaya sa nakalipas na laro, mas madali para sa Nuggets na manalo simula nang bumalik ang kanilang sentro. At dahil dito nakabalik silang muli sa wakas sa pangatlong pwesto na merong record 47-28 kung saan kayang-kaya pa rin nilang mahabol ang second seed na Houston Rockets dahil 1.5 games lamang ang pagitan nila. At kasabay ng pagbabalik ni Jokic, may lumabas ng balita na bumalik na rin naman siya sa pagiging number 1 sa NBA MVP rankings ngayong taon. Ayon sa isang analyst, kita rin naman ninyo kung gaano kalamya ang Nuggets kapag wala si Jokic at kapag naglaro ito, bigla nga silang lumalakas. Kaya dyan pa lang makikita na natin kung sino talaga ang deserve na manalo ng MVP.